Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Far Eastern University Tamaraos, kampiyon sa men's basketball competitions ng UAAP Season 78. Powerhouse National University Lady Bulldogs, napalapit ng isang hakbang patungo sa kanilang ikalawang sunod na titulo sa UAAP Women's Basketball Tournament. PBA Commissioner Chito Narvasa, mariing pinasinungalingan ng ulat na may power play na nagaganap sa pagitan nila ni outgoing league president and CEO Chito Salud. Former two-time world title challenger Milan Melindo, gustong makasagupa si reigning pound-for-pound king Roman Chocolatito Gonzalez. Philadelphia 76ers, tinuldukan na ang kanilang 0-18 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. La Liga Best Player at Best Striker honors, parehong inangkin ni FC Barcelona superstar Lionel Messi. At WBC heavyweight ruler Deontay Wilder, hinamon ng title unification bout si newly crowned WBA, IBF at WBO champion Tyson Fury. Kita ngayong gabi Go! Celebrate. Iwanan mo ako dito. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa collegiate basketball, sa wakas, tinuldukan na ng Far Eastern University Tamaraos ang kanilang isang dekadang title drought sa UAAP Men's Basketball Wars. Ito'y matapos sa dominahin nila ang University of Santo Tomas Growling Tigers sa winner-take-all Game 3 ng finals kanina. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Jasmine Barrios. Napasakamay ng Far Eastern University Tamaraos ang kampyonato ng UAAP Men's Basketball ngayong season. Ito ay matapos na maungusan nila ang University of Santo Tomas Growling Tigers 67-62 sa do-or-die Game 3 ng Championship Series kanina. Dalawang free throws mula kay center Russell Escoto ang nagselyo ng panalo para sa Tamaraos na huling nagkampiyon noong pang 2005. Nagawa pang lumamang ng Growling Tigers sa fourth and final period sa pamamagitan ng pagratsada ng 16-0 run, 57-51. Pero nakabalik naman sa laban ang Tamaraos na mag-convert ng back-to-back baskets sina Escoto at shooting guard Mike Tolomia. Bukod pa rito, nag-commit rin ng crucial turnovers sa huling minuto ng laro sina UST center Karim Abdul at wingman Ed Dakiwag. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si veteran sports analyst Henry Liao na malaking bagay ang free throw woes at turnovers sa pagkatalo ng UST. Ang una nakita ko sabi ko yung puso, no? Yun po sa pendulum-like shape. So yung lumamang ng USU ng 10 points, natin 51-41. Pero 16 straight points ang USC during the third and fourth quarters. Akala natin all was lost for SEU, no? Pero nakita mo paano lumaban ng Tamaraos, no? Parang toro talaga na, they were able to overcome eventually 12-2 run, no? With the cycle, 67-52, no? Ang nakita ko dito una free throws, a lot of free throws by USC. Second, ito ang pang-20 UAAP title para sa FEU Tamaraos. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League pa rin, napalapit ng isang hakbang patungo sa kanilang ikalawang sunod na kampyonato sa UAAP Women's Basketball Tournament ang Powerhouse National University Lady Bulldogs. May report si Arian Malyare. Determinado ang defending champion National University Lady Bulldogs na kumumpleto ng sweep sa Women's Basketball Wars ng UAAP Season 78. Sa pangunguna ni star forward Afril Bernardino na tumikada ng 17 points, 18 rebounds, 3 assists and 2 steals. Minasakir ng NU ang Ateneo Lady Eagles, 91-59 kanina.
upang hawakan nila ang 2-0 series lead sa finals. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si head coach Patrick Aquino na ang kanilang ikatlong sunod na championship appearance sa liga ang naging bentahe nila sa matchup kontra Ateneo. Siguro, experience-wise, we have an advantage because this is our third year in the final and at the first time in so many years, no RP experience, and it comes to a factor ulit na they really played well, mga RP team members natin. Tiwala rin si Aquino na masusungkit nila ang kampyonato sa Game 2, lalo pat hindi pa rin nawawala ang gigil at uhaw ng kanyang mga players. Hopefully they can, sustain and have the, the motivation again to get the last game for the championship. As I've said before, we just take it one game at a time, and one more game they will have the championship again. And syempre, pinakamaganda history in the making of 2 seasons na undefeated. Sa ngayon ay hawak ng Lady Bulldogs ang record na 15 wins and 0 loss. At target nila na muling kumumpleto ng 16-game sweep sa ikalawang sunod na season ng UAAP Women's Basketball Tournament. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, hindi pa rin makapagbigay ng timetable ang Rain or Shine Elasto Painters coaching staff patungkol sa hardcourt return ni 2012 PBA Rookie of the Year awardee Paul Lee. Narito ang report ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi minamadali ng Rain or Shine Elasto Painters coaching staff ang pagbabalik aksyon ni injured combo guard Paul Lee. Ito'y dahil sa tulong ng teamwork ay maganda naman ang kanilang ipinapakita sa PBA Philippine Cup. Sa panayam ng PTV Sports, bagamat ayaw magbigay ng timetable ay nagpahiwatig naman si Coach Yang Giao na posibleng makasama na nila si Lee bago magsimula ang playoffs ng season opening tournament. Dapat yan mga third week of December. Pero with what is happening, hindi na namin mamadaliin. Total na nanalo naman, maganda naman yung hindi pa naka-immobilize pa eh. Nung una, dalawa kasing beses na na treatment. Kasi yung unang treatment, after isang linggo, antay tayo na sila live practice kita. Pero siyang nararamdaman. So, kahit ginalik, kinakakal ulit siya ng plasma. Samantala, pinuri naman ni Giao ang pag-step up ng laro ni na shooting guards Jeff Chan at Jericho Cruz habang naka-sideline si Lee. Tapos nga yung kahapon, si Jeff at si Jericho. So, lahat nag-deliver, yung pagkawala ni Paul na realize siguro nila may mga responsibilidad sila sa team, baka yun ang nagmo-motivate din tayo. So all of our bigs nag-deliver na, and hindi lang yung mga specific games, consistent sila as a group. Sa ngayon ay hawak ng Rain or Shine ang record na 6 wins against a solitary loss at ang susunod na makakatapat nila ay ang Talk and Text Tropang Texters sa linggo. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, pinuri naman ni two-time Grand Slam champion coach Tim Cone ang basketball skills ni Barangay Ginebra San Miguel rookie guard Scotty Thompson. May report si Kay Asuncion ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kumbinsido si Barangay Ginebra San Miguel head coach Tim Cone na malaki ang kinabukasan sa PBA ni rookie shooting guard Scotty Thompson. Ito'y kasunod ng impresibong showing ng 6'1" dribbler sa kanyang mga unang laro sa Pro League. Ayon kay Cone, walang duda na si Thompson ang magiging future leader ng Ginebra dahil na rin sa kanyang mataas na basketball IQ. Right now, he needs to be patient and find his spots and where he can contribute, but we're really excited about him from an organizational standpoint. No doubt, he shows absolute flashes of brilliance, and he shows flashes of being a really special player. Pero inamin ni Cone na naghihinay-hinay pa siya sa pagbibigay ng playing time kay Thompson, lalo pat maiden season pa lamang niya ngayon sa liga. I'm just a little bit always more careful with rookies because
I understand the rookies, through my experience, have good days and bad days, until they can get a real good feel for the game. They play really well sometimes, and they come out and don't play so well. So if you rely on them too much, your team has a tendency to go up and down. So, Scotty still has a couple of vets in front of him. LA can play the point for us. JJ can play the point for us. So Mercado can play the point for us. So, he's trying to find his time. Huli naglaro para sa Perpetual Health System Dalta sa NCAA, ang 22-year-old na si Thompson ay hinugot ng Ginebra bilang 5th overall pick sa nakalipas na PBA Rookie Draft. Para sa PTV Sports, Kay Asuncion, pamantasan ng lungsod ng Marikina. Sa PBA pa rin, mariing pinasinungalingan ni PBA Commissioner Chito Narvasa ang ulat na may nagaganap na power play di umano sa pagitan nila ni outgoing league president and CEO Chito Salud. Narito ang report ni Dennis Principe. Walang power play na nagaganap sa pagitan ng PBA Commissioner Chito Narvasa at outgoing President at CEO Chito Salud. Ito ang tiniyak ni Narvasa matapos ang ilang ulat na nagkakaroon umano ng sapawan ng trabaho sila ni Salud. Mismong si Narvasa umano ang nag-uudyo kay Salud na manatili sa pwesto upang mapagpatuloy ang pamamaigpag ng Asia's first pay-for-play league. Kahapon ay sorpresang inihayag ni Salud ang plano nitong pagbibitiw bilang President at CEO ng PBA hanggang sa katapusan ng buwan. Kasi alam namin that this is what they have to do. Ito lang kino-concentrate ko, which is the game. All game-related, ba? Isa hindi game-related. No? Sa power play, paano ka mag-ano, hindi mo nag-overlap. Aminado naman si Narvasa na malaking kawalan si Salud sa liga, ngunit ipinapaubayan nito sa Board of Governors ang pasya ukol sa pagbibitiw ng dating hepe ng liga. I think, kinonsider niya lahat eh. That's his decision and I'm fine, di ba? If it were left to me, hindi mo siya policy. Bakit pa? Di ba, we were functioning fine when he was here. Samantala, gaganapin naman bukas ang regular ng pulong ng PBA Board kung saan inaasahang tatalangkayin ang desisyon ni Salud. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa international basketball, walang naiengkwentrong problema sa kanilang Monday-only team practice ang Gilas Pilipinas training pool ni National Coach Tab Baldwin. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Maayos ang itinatakbo ng once-a-week practice session ng 17-man Gilas Pilipinas training pool. Ayon kay Gilas Pilipinas Assistant Coach Nash Frasela, unti-unti nang nakakabisa ng mga players ang galaw ng bawat isa sa team practice na idinarao sa Meralco Gym sa Pasig City tuwing Lunes. Kabilang sa mga dumadalo sa ensayo ay sina Junmar Fajardo, Marshall Lassiter, L.A. Tenorio, Japeth Aguilar, Greg Slaughter, Mark Pingris, Ian Sanggalang, Jeff Chan, Gabe Norwood, Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Castro, Troy Rosario, Matt Ganuelas-Rosser at Ryan Reyes. Habang kapwa nagre-recover naman mula sa kani-kanilang injury sina Ranedel de Ocampo at Paul Lee. Kasama rin ng training pool si two-time UAAP MVP Kiefer Ravena na naimbitahang magpapawis bilang practice player. More familiarity dun sa sistema ni Coach Tab. So, coaches naman are very patient because again, once a week lang yung ensayo. So, we don't expect much. It's more mental thing for the player. Samantala, labis na ikinatuwa naman ni Racela ang halos full attendance sa team practice ng Gilas Pilipinas pool. Depende kasi sa schedule nila ng game. So, iba-iba yung schedule. And naiintindihan naman ng mga coaches na naiintindihan ni Coach Todd na once in a while they will have to sit out practice. Ang Gilas Pilipinas ay naghahanda para sa pagsabak sa FIBA Wildcard Tournament sa darating na Hulyo, kung saan target nila na makasungkit ng tiket patungong Rio Summer Games. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa volleyball. Nakasentro ang atensyon ngayon ng Petron Blaze Ladies Bikers sa kanilang misyon na kumumpleto ng 3-peat sa Philippine Superliga. Ito'y matapos na maipwersa nilang winner-take-all Game 3 sa Grand Prix Championship Series kontra Photon Tornadoes.
Narito pong muli si Arian Malyari. Puspusan ng pag-iensayo ng defending Grand Prix champion Petron Blaze Lady Spikers para sa kanilang asam na makasungkit ng ikatlong sunod na titulo sa taunang Philippine Superliga. Sariwa mula sa title conquest na nakalipas na All-Filipino Conference. Makakatapat ang Petron Blaze ang Photon Tornado sa winner-take-all Game 3 ng kanilang championship series sa Cuneta Astrodome sa Pasay City sa Sabado. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si head coach George Pascuan na maduduplika nila ang panalo sa Game 2, kung saan epektibong game plan ang inilatag nila sa laban. Kung ano yung dating ginamit namin para manalo, so kailangan i-ano lang namin yan, i-sustain lang namin. Like yung passing namin, yung blocking namin. Kung ma-apply lang nila yung game plan namin, siguro makukuha din namin yung opportunity na yun, siguro yun na namin pakakam. Hinikayat rin ni Pascua ang kanyang mga players na mag-step up sa laro para lumakas ang kanilang tsansa na muling maiuwi ang Grand Prix trophy. So, 3 sets siguro, 3. Yun ang objective namin, pero importante, kahit anong set yan, manalo kami. Kahit 3 or 4, 5, kailangan straight 3. Muling pamumunuan ni na Rachel Andakis, Abby Maranyo, Dindin Santiago Manabat at Rupia Ing ang paghataw para sa Petron Blaze, habang sina Jaja Santiago, Lindsay Stalzer at Kathy Messing naman ang babandera para sa Photon. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Desidido si Pinoy flyweight Milan Melindo na muling mapalaban para sa world title at ang isa sa mga gusto niyang makasagupa ay walang iba kundi si reigning WBC flyweight champion at pound for pound king Roman Chocolatito Gonzalez. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Katulad ng kanyang stablemate na si Donnie Ahas Nietes, nais din na labanan ni two-time world title challenger Milan Melindo si pound for pound king Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Paniwala ni Melindo, akma sa kanya ang estilo ng undefeated Nicaraguan champion, ngunit kailangan muna niya na makakuha ng ilang quality fights bago ituloy ang hamon. Nitong Sabado lamang ay nagdala si Melindo ng 10-round split decision win kontra Victor Olivo ng Mexico sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City sa Cebu. So, kasi gusto ko po yung yung estilo niya So magandang laban po yun for the crowd. Last-minute replacement si Olivo matapos umurong ang original opponent ni Melindo na si Carlos Fuentes ng Mexico dahil sa dengue. 2 beses na palaban si Melindo sa world title bouts, ngunit sa kasamaang palad ay parehong kabiguan ang naging resulta ng nasabing mga laban. Laglag via unanimous decision si Melindo kay Mexican World Flyweight Champion Juan Francisco Estrada noong July 2013 sa Macau, bago ito yumukod via 6-round technical decision sa isa pang Mexican na si Javier Mendoza nitong nakaraang Mayo. Sa kabila nito ay desidido pa rin si Melindo na mapalaban sa world title, maging ito man ay kontra kay Gonzalez. Kung paano ipanalo yung laban, hindi kasi nakukuha po yun sa experience ko po yun sa naglalaban ako ng mga Mexicano. So na-experience ko kung paano i-turn yung laban, paano ipanalo yung laban. Ang 28 anyos na si Gonzalez ang pumalit sa trono ng nagretiro ng si Floyd Mayweather Jr. at kakagaling lamang sa isang 9th-round TKO win laban kay Hawaiian Brian Viloria noong Oktubre sa New York. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, plansado ng lahat para sa inaugural staging ng Governor Obet Pagdanganan Cup Darts Tournament sa Tres Marias sa Malate, Maynila sa darating na Sabado. Sa pagtutulungan ng Rotary Club of Baywalk, Manila at Darts Council of the Philippines, nasa 8 hanggang 16 na Rotary Clubs mula sa Maynila, Pasay City at Cavite ang inaasahang magpapartisipa sa one-day Dart Fest.
Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si Rotary Club of Baywalk Manila President Willie Uy na magiging matagumpay ang kanilang event na ang pangunahing layunin ay ang ma-promote ang camaraderie ng bawat Rotarian sa pamamagitan ng sports. Bukod pa rito, ang adrid ng grupo ni Uy na matulungan ang ilang street family sa Ermita, Maynila, gayon din ang ilang kapuspalad na inmates sa National Bilibid Prison. Our goal, I've already explained that we need to raise funds to support those street children and the inmates from the Bilibid prison. I have seen that tournament is good as far as the Filipino people is concerned. Sabi ko nga, maliliit tayo eh. Dito sa dart kasi walang maliit, walang payat, walang mataba. No? As long as you can practice and hit the numbers. Philadelphia 76ers. Tinuldukan na ang kanilang 0-18 losing start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports sa basketball. Isa na namang sa wakas, nakapasok na sa winning column sa regular season ng National Basketball Association o NBA, ang Philadelphia 76ers. Ito'y matapos na dominahin nila ang visiting team na Los Angeles Lakers 103-91 kanina upang tuldukan ang kanilang 0-18 losing start ngayong season. Si swingman Robert Covington ang top performer para sa Sixers sa kanyang total output na 23 points, 5 rebounds at 4 assists. Habang si Philadelphia native Kobe Bryant naman ang namuno sa atake ng Lakers sa kanyang team-high 20 markers, kabilang narito ang 4 na 3-pointers. Naghahabol ng 8 puntos sa halftime na outscore ng Sixers ang Lakers sa third quarter 30-17. At mula dito ay hindi na nila binitawan pa ang driver's seat. Ang susunod na makakatapat ng Philadelphia 76ers ay ang New York Knicks bukas. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kinastigo ng National Basketball Association or NBA si Detroit Pistons point guard Reggie Jackson. $25,000 na multa ang ipinataw ng liga sa 6'3" dribbler dahil sa pambabastos di umano sa isang fan sa road game kontra Oklahoma City Thunder noong nakaraang Sabado. Na-acquire ng Pistons mula sa Thunder noong nakaraang season. Sa pre-game warm-up pa lamang ay nakatanggap na si Jackson ng pambubu mula sa home crowd sa Chesapeake Energy Arena. Kaya't marahil ay hindi na niya napigilan na ilabas ang ngit-ngit. Pero sa kabila nito, pumukol pa rin si Jackson ng 15 points sa losing battle kontra Thunder. Sa football, halos pinakyaw ng FC Barcelona ang lahat ng mga major awards sa La Liga ngayong taon. Sa ika-6 na pagkakataon ay parehong inangkin ni Argentine superstar Lionel Messi ang Best Player at Best Striker honors. Si Spaniard Luis Enrique ang nahirang bilang Coach of the Year. Nasungkit ni Brazilian striker Neymar ang Best American Player Award, habang si Chilean Claudio Bravo naman ang pinangalanan bilang Best Goalkeeper. Sa pangunguna ni Messi at sa patnubay ni Enrique ay kumompleto ng treble ang Barcelona sa katatapos na season, kung saan pinagharian nila ang La Liga, Copa del Rey at Champions League. Sa football pa rin, opisyal nang kinilala ng Guinness World Records ang 5-goal haul ni Bayern Munich striker Robert Lewandowski sa panalo kontra Wolfsburg noong nakaraang Setyembre. Pumasok sa halftime habang naghahabol sila ng 1 goal sa Bundesliga match. Nagbaon si Lewandowski ng equalizer sa 51st minute bago siya nagdagdag ng 4 pang goal sa loob lamang ng 9 na minuto. Dahil dito, hawak ngayon ni Lewandowski ang world record para sa fastest Bundesliga hat-trick, quickest 4 goals at most goals scored ng isang substitute. At sa boxing, hinamon ni WBC Heavyweight King Deontay Wilder ng title unification bout si newly crowned WBA, IBF at WBO champion Tyson Fury. Pero magdedepensa muna ng titulo ang undefeated American champion sa susunod na buwan bago niya ibaling ang atensyon kay Fury na sariwa mula sa pag-ani ng 12-round unanimous decision win sa title challenge kontra longtime world heavyweight ruler Vladimir Klitschko noong linggo. Sa katunayan,
Ayan, handa umano si Wilder na dumayo sa kuta ni Fury sa United Kingdom. Maisakatuparan lamang ang kanyang asam na maisubit ang lahat ng World Heavyweight belts. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, anong koponan ang magpapalasap ng unang kabiguan sa defending NBA champion Golden State Warriors ngayong season? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sport. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello! Magandang gabi sa lahat ng mga taga-FEU Tamaraw. Congratulations! Sa lahat ng mga taga-FEU pala. At lahat ng fan ng FEU. Oo, pero alam mo, magandang, alam mo yun, both teams deserve to win. Kasi makikita mo talagang pukpukan, dikdikan, talaga yung dalawang naging mahigpit yung laban nila. UST, FEU, talagang ginawa lahat, binuhus na lahat. Siyempre, congratulations din sa MVP natin. Uy, wala pong iba kundi si Mac Belo. Sino pa ba? Siya po ang Finals MVP. Yan, siya po ang hinirang na Finals MVP sa Season 78 ng UAAP. Alam mo, yung collegiate league natin ngayong taong to, UAAP, NCAA, lahat matinding nagtapos ng matindi. Kumbaga, matanda mo yung NCAA, nag-double overtime pa, di ba? Hindi nagkakamali. Tapos, nanaig nga nung Letran. Tapos, ngayon naman, umabot sa Game 3 umabot din ng Game 3. Actually, Game 3 din yung inabot nung NCAA Tapos ngayon, UAAP naman. So, congrats sa lahat ng mga basketballista natin, mga future basketball heroes ng bansa. Oo, alam mo, interesting, no? Subaybayan sila pagdating sa professional na. Sa Pro League. Sa Pro League. Nag-iiba Yung ibang hindi masyadong sikat sa UAAP. Pagdating sa Pro League. Nagiging sikat. Oo. Di ba? Tsaka yung mga graduating players like Mac, si Mike, si Kevin. Uy, tumatawag agad wala pang Anyways, ayun na nga po. Congratulations ulit sa Far Eastern University Tamaraw. For sure, nagsasaya na yung mga taga-Moraita ngayong gabing ito. At inaasam nila yan after isang dekada. 10 years. 10 long years. Nangako si Coach Nasha Casella, ha? Napupunta dito, ha? Di ba? For an interview pag nanalo Sabi niya, Coach, sabi namin, Coach Nash, pag kayo nag-champion, mag-guest ka dito, dalhin mo yung trophy mo. Sabi niya, walang problema. Di ba? Sabi niya, walang problema. O, dalhin na rin niya si Mac. Or kahit sinong FEU player. Coach Nash, congratulations po ulit. From PTV Sports. Anyway, Meg, ito na po tayo sa ating iSports segment at ito na ang inyong paboritong question of the day. Usapang NBA ito, Meg. Anong koponan nga ba ang magpapalasap ng unang kabiguan sa defending NBA champion Golden State Warriors ngayong season? Send nyo na po ang inyong mga kasagutan sa facebook.com/PTV4Sports. At kung gusto nyo pong tumawag, meron tayong hotline. Yes, 0939-276-4603. Again, it's 0939-276-4603. Very hot talaga kasi hindi ko pa ina-announce. Ring na ng ring. Yes. Alright. Pero Facebook muna tayo. Unahin natin ang Facebook from Racer to Luan. Philadelphia 76ers. Naubo. Joke lang daw. Spurs o Cavs yan? Spurs o Cavs? Yung Philadelphia 76ers, nanalo na yan. First victory na nila yan. Diba? Anthony Bolima, Sixers, sana. Pero kidding aside, I think Spurs ang pwede tumalo sa Warriors. Okay, sige. May pinapaano sila. Okay na? Nakakabit na? Hindi pa rin? Ito live na live po. Nagkakabit kami ng... Nag-aayos ng... Nag-aayos ng kable para po makita ang inyong mga comments sa ating screen. Wala pa rin? Ay, sige. Mamaya na po tayo mag-calls, ha? Saan naman na tayo? Facebook, galing kay Leonard Montemar Delfino, Spurs and Cavs at hindi nila mabubura ang record ng Heat na 27 wins at ang Lakers naman 33 consecutive wins.
Moliver Orena, lahat naman ng team may chance na matalo ang defending champion Golden State Warriors. Basta good defense both side, especially kay Curry and Thompson. Ask ko lang po, yung National Collegiate Championship po ba is lahat ng team ng UAAP and NCAA ay kasali this coming December na po yun. Pick up line, Miss Meg? Ako ang babasa. May laban na naman po ng pick-up line dito mga kaibigan. Galing kay Moliver Orena. Miss Meg, when you smile, you're so pretty. Yung tawa mo parang sipon. May caption na dito. May caption, Miss Meg. Bakit? May script ka na. Tanong mo muna, bakit daw? Bakit? Nakakahawa. Love you, Miss Meg. Nakakahawa pala sipon. Oo nga naman. Nakakahawa daw yung yung smile. Hindi, pero sabi niya kasi parang sipon. Kasi nakakahawa. Sige. Thank you, Moliver. Sino pa gustong humamon? Galing kay Jean Andrew Takan, San Antonio Spurs. Defense is the key para talunin ang Warriors. Go Spurs, go! May first round pick ba ang Meralco sa 2016 draft? Please pakisagot. I'm worried sa favorite team ko. Sana meron. Hi to Miss Althea Cardenio. Yan. May first pick ba ang Meralco? First pick? Hindi, wala pa yan. Kasi syempre mag-aanuhan pa yan. Maglalabanan pa yan sa stats. So titingnan pa yan. Moj Banchero Beriguela. Tapos answer na tayo ng call. Sinagot ko na siya. Pero... Sige, basahin mo na yan kung sino man siya. Sabi ni Moj, Pacers para sa akin kasi ibang klase pinapakita ni Paul George ngayon. Pero bilog ang bola, hindi natin masasabi. Muntik na nga silang matalo ng Brooklyn. Hindi natin alam kung sino ang off night. Pabati po ulit Miss Ganda Meg. Kay Janelle Briguela. Thanks. Yan. Hi Janelle Briguela. Okay, first caller tayo, Meg. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Ruel. Hello? Hello? Ay, Idol, anong pangalan mo? Hello? Idol, anong pangalan mo? Ruel po, from Valenzuela. Ruel. Ay, Ruel, pakibabaan mo muna yung volume ng TV at may delay tayo. Okay na, Ruel? Nababaan mo na yung volume ng TV? Okay na po. Ruel na? Taga saan ulit si Ruel? Valenzuela po. Taga Valenzuela. Yan. Hello, Ruel. Magandang gabi sa'yo. Anong sagot mo sa question of the day? Ang makakatalo siguro sa Golden State yung San Antonio Spurs or Cleveland? Yung dalawang yon. Opo. Bakit sila? Pero unang-una sa ng San Antonio, parang din ng Golden State, bigaya ng bola, walang superstar. Sa Cleveland naman, mas lumaki yung dana nila, yung roster nila matatangkad. Matangkad? Unti-unti na mabalik yung mga superstar nila. Paano yan yung Cleveland Cavaliers? Pag nakalaban nila yung Golden State Warriors sa December 25, wala pa si Kyrie Irving tsaka si Iman Shumpert. Hindi kaya malaking malaking kawalan sa kanila yon? Malaking kawalan kasi magaling magda ng bola si Kyrie. Nagpagda ng bola sa pero nandiyan naman si Mo Williams at saka si Matthew Dellavedova. Yes. Gusto ko nga pinili niya, Dellavedova. Okay lang din po. Pero nahirapan pa rin sa Golden State. Malamang mag-27 wins mahabol nila sa Miami. Mahabol nila sa Miami yung 27 consecutive wins. Yung San Antonio Spurs naman, makakalaban ng Golden State sa January pa. Ay, pare. Oo, matagal-tagal pa yon. Ang nasa schedule ngayon ng Golden State, ang susunod nila makakalaban, Charlotte Hornets. Bukas yon. Tapos makakalaban din nila Brooklyn Nets, Boston Celtics, Indiana Pacers. O yun. Tingin mo kayang-kaya? Kayang-kaya yan. Basta ang nila tagang pasahan walang superstar Walang superstar. Oo nga naman. Ang ganda ng bola lagi nila Okay. May tanong ka pa, Ruel? Wala na. Pwede po ba ang bumat? Go. Pwede. Pinapati yung Domingo family sa Sela, lalo na sa tawa ko, Elizabeth, Domingo, at sa dalawa kong
sa anak, si Riley, si Rain. Hello daw, Ate Meg, sa'yo ng mga anak. Yes. Hi. Hi daw. Hello. Salamat, Rowel, ha? God bless you. God bless you too. Thank you, Rowel. Yes. Yan po mga kaibigan, si Rowel ng Valenzuela City. Alright. Speaking of Rowel, meron ulit. Rowel Villanueva umanda. Ito na talaga yung hinihintay ko eh. Si Rowel Villanueva. Pacers po, kahit ayoko. Bakit? Kasi paborito ka na rin ang Golden State after Los Angeles Lakers. Miss Meg! Bakit? Kulambo ka ba? Bakit? Sabi niya, kasi kulang buhay ko kapag wala ka. Sige. Thank you, Rowel. Sige, Rowel. Hindi, pero maraming salamat. Dapat pala nagpapamigay tayo ng jersey. Hinahamon po kayo mga kaibigan ni Rowel at saka yung isa kanina. Yung yung Your Smile daw. Ayan, labanan ng pick-up line dito. Thank you, Rowel. Galing kay JD James Aguan, Cavs sa makakatalo sa kanila sa December 25, 26 sa atin yon. LeBron is still the king of the NBA, lalo pat magbabalik na sina Kyrie at Shumpert. Mas malakas ang Cavs kung kagaya ng Warriors healthy ang lahat ng players. Pabati naman po sa lahat ng fans ng Cavs at Aces. Good luck, Alaska, sa game nyo versus Meralco bukas. Thanks, PTV Sports. God bless. Right. RJ Gura, sabi niya, Cleveland Cavaliers po. Dahil sila ang nangunguna sa Eastern Conference. Binabati ko ang Gura family at James Pop. Yan. Basa ka pa na isa bago natin tangkapin yung Lexter C. David, di natin alam, yung Utah Jazz nga, muntik na silang matalo. Totoo yun. Kahit anong team, pero nakadepende kung magpapatigil nila yung magandang shooting ng Warriors, tsaka makabawi din sila sa opensa. Ayun. At ito pa isang trivia ha. Ang susunod po na 7 or 6 games ng Golden State Warriors ay visiting team sila. So, ibig sabihin, bibiyahe sila sa iba't ibang lugar. So, hindi sila ang home team. Meaning, syempre, may advantage yung kalaban nila. Oo, kasi doon may usapin ng pagod, sa biyahe, jet lag, ganun. Tapos, syempre, yung home crowd. So, tingnan natin kung masusustain nila. Kasi ako naniniwala ako, Meg, na magaling ang isang koponan kapag kahit na naglaro sila sa poder ng kalaban, nananalo sila ng sunod-sunod. Chicago Bulls, diba? During their time. Away team. Pag ikaw ay isang away team at nanalo ka, magaling ka. Tingnan natin. Pag nagawa ng Warriors... Pero alam mo, feeling ko gusto rin kasi makaano ng Golden State ma-beat yung record. Correct. Totoo yun. Okay, kausapin na next caller na. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello? Edwin po, Edwin. Idol, medyo lakas mo yung boses. Anong pangalan ulit? Ed. Medyo napuputol-putol. Choppy ka ng konti. Galaw-galaw ka ng konti, Idol, Ano po? Yan. Anong pangalan ulit? First name? Ed, ayan daw? Edsel. Ayun, Edsel. Taga saan si Edsel? Taga? Nueva Ecija. Yan, si Edsel ng Nueva Ecija. Edsel, magandang gabi. Anong sagot sa question of the day? Miami Heat po ba? Nakalaban na po nila Miami Heat? Miami Heat? Alam ko hindi pa. So tingin mo Miami? Ayun po mga Bakit Miami? Miami. Ano yan? Wala. Tapos yung Miami kesa sa Golden. Medyo choppy ka, Idol, pero Miami ang Miami ang choice niya. So palagay mo mapipigil nila Dwayne Wade, nila Amari Stoudemire, nila Goran Dragic, tong sila Curry? Yes, sir. Yes. Kaya nga. Miami fan ka, no? Hindi po. Golden State. Pero... Golden State? Warriors ka ba? Golden State ang team mo? Apo. So palagay mo Miami Heat ang Miami Heat, I-check ko yung schedule ng ngayon, Kung kailan nila makakalaban. Kailan makakalaban Miami. Sa January 12. Matagal pa. Tagal pa. Miami Heat. Next year pa. Yan. O baka may gusto kong batiin, Idol? Ano yan? Alap. Wala ka na babatiin?
Wala na. Okay. Salamat, Thank Roel. you. Ay, Roel, salamat. Pangalan nito, Edsel. Oh, yeah. Nawala. Nagtampo, tinawag ko kasing Roel. Hindi, si Edsel po yan ng Nueva Ecija. Alright, balik tayo ng Facebook. John Paul Vargas Rios, gandang gabi, PTV Sports. Para sa akin, OKC Thunder yan. Uy, hindi pa nila nakakalaban yun. OKC. Kumpleto kasi OKC. May Durant and Westbrook sila. May Splash Brothers naman kami. Pero bilang fan ng Golden State Warriors, ayaw naman namin na matalo sila. Sir Haji, totoo po ba na ititrade na ng star si Mark Cruz sa Barako kapalit ni R.R. Garcia? At Idol, pwede ba ako maka-arbor ng jersey ni Idol James Yap? Idol ko po kasi siya. James Yap. Mark Cruz? Siguro, and R.R. Garcia? Tsaka kapagamit. Tsaka parang medyo lugi naman yung Barako nun. Oo, kung papakawalan nila si R.R. Garcia. Oo, kasi syempre mas ano siya dun, mas lamang siya sa experience, no? Oh, hindi pa tapos ang kanyang message. Nakalagay pa is, nice night, PTV Sports. Sa akin to, OKC Thunder. Okay. Parang translation siya. Okay, mga kaibigan, mag-gap po muna kami. Magkakaroon muna kami ng short na break. Pero kami po ay magbabalik para sagutin at basahin ang inyong mga komento sa pagbabalik po yan ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Alright, balik tayo sa Facebook, Meg, para pa din sa ating question of the day. Jose Antonio Salisi, sa tingin ko, San Antonio, pero Golden State fan ako talaga. Kaya mas maganda kung 82-0 ang magiging record nila sa elimination. Steph Curry talaga the best. Di tulad ni Lebron, puro muscle lang kung naging kasing katawan. Yun ni na Kobe at Jordan o ni Curry, baka wala na sa NBA yun. Kabali sa asawa ko na si Rona at mga anak ko na si Rachel at Rain Salisi. PTV Sports, best sports news talaga. Uy, maraming salamat, Jose Antonio Salisi. Tawag dito, I doubt na maka 82-0 sila. Hindi ako, hindi ako in favor. Hindi ako naniniwala. Kasi there will be some nights na off ka, there will be times na pagod ka. So, I doubt na maka-82. Na kahit isang walang talo, kahit isang talo lang. No. I doubt. Jervy Manahan, Cavs po yan, mga sir at Ma'am Meg. Galing kay Dennis Solares, Heat, defense-oriented, D-Wade is back. Let's go Heat. Pabati po mga pogi kong anak na sina Kurt, Kenz, at pabebe ko, wife. More power PTV Sports. Chris Angelo Isip. Ay, ano yun nangyari? Parang may lumabas na kung ano-ano. Yan, okay na. I think Indiana Pacers, grabe din nilalaro ni Paul George. Si Paul George, no? CJ Dureza, Pacers, dahil haharapin nila ang Pacers sa third road game in 4 days. Ayun, totoo yun. John Herbert Dillinger, kahit sinong team, swerte lang sila at mamalasin din sila. Magkakaroon din ng cold nights yan. Galing kay Nel Sambas. Cavs siguro sa Western Finals pa sila. 4-0 ng Spurs eh. Hehehe. #Go Spurs. Nat Pascual, good eve, PTV Sports. Answer ko sa question of the day ay San Antonio Spurs. All caps pa siya. Depensa lang talaga kailangan para matalo ang unbeaten defending champ. Mga idol, ask ko lang sana kay Gandang Meg kung malamig ba o mainit ang Pasko niya. Malamig daw ba o mainit? Speechless? No comment. Speechless? Eto, baka maiinit ang Pasko ng mga to. Lalong-lalo si Regel Mozol, si Kay Asuncion, si Ann Danilyn Dominguez, si Kay Villar, si Ian Plasio, tsaka si Aki Patigado. Naku, maiinit ang Pasko ng mga yan. Interns ng sports department at naririnig na sila. Minsan nagbo-voice sila. No? Oo, nagbo-voice sila. Salamat guys ha. The best kayo. Ayan. Sagutin muna natin tong caller natin. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello po, parang nagpa-parking. Brad, pakibabaan mo na yung volume ng TV. Okay na po. Okay. Okay, one more time, brother. Anong pangalan? Si Neil Jan po. Ano first name? Neil Jan. Neil Jan. Opo. Tagasan si Neil Jan? Tagasan si Neil Jan? Po.
Taga saan ka? Catarina, Giginto, Bulacan po. Giginto, Bulacan. Opo. Ay, hello sa inyo dyan. Neil Jan, anong sagot sa question of the day? Pacers po. Pacers. Bakit Pacers? Good matchup po, small ball basketball. Small ball, oo nga. Sila George Hill, Paul George. Diba? Opo. Okay. Pwede po ako, ate? Sure, Neil Jan. Binabati ko po si Jonil Nicolas, si Mara. Tapos happy birthday po sa pinsan ko. Si Althea. Tapos si Grace. Yan, happy birthday. Happy birthday. Okay? Okay na, Neil Jan? Nawala. Pwede po magtanong. Ano yun? Ano po ba balita sa Ginebra? Balita sa Ginebra, may game sila sa Angeles Angeles City, Pampanga. Ano po ang kalaban? Ano ba yung kalaban nila doon? Di ba Mahindra Enforcers? Hindi, tapos na yung Mahindra eh. Ano ba yung susunod nilang kalaban? Check namin na Neil Jan ha. Ang game nila sa Angeles City sa Pampanga sa Saturday. Saturday against, ito ha. Loading. And Blackwater Elite. Yan, sa Sabado. Salamat po. Walang ano man, Neil Jan. Alright. God bless po, salamat. Okay, God bless you too. Salamat. Yan po mga kaibigan, si Neil Jan ng Giginto, Bulacan. Okay, balik tayo sa Facebook. Ito sabi ni Ali Budbud Sebastian. Guys, Bulls ang magpapatikim ng unang talo ng Golden State. Pero tinalo na nila yung Bulls one time, ha? Oo nga. Oo, galing kay AC Kebs, ang mga kabalyero ang makakatalo sa mga mandirigma. Yun. Roland Jericho Medrano Garceliano. Spurs ang top contender sa tingin ko. Spurs? Eh, ko si Boss Henry Liao, tsaka si Ma'am Winnie Liao, si Anika, tsaka si Justin Miguel Liao and Hillary Liao ang tatanungin sino kaya sa palagay nila yung makakatalo, no? Hi din. Happy watching sa kanila. Happy watching na rin sa Liao family. Thank you very much. John Benosilia, Cavaliers yan. Pick up line, laway ka ba? Ayan na. Meg, galing kay John Benosilia, laway ka ba? Medyo ano ha, kasi kahit tulog na ako, ikaw pa rin yung lumalabas sa bibig ko. Ang kulit ni John. Sige. Galing kay John Padel Reganyon, Wizards ang puputol sa winning streak nila. Tingnan mo kanina si Pon, ngayon laway. Ano ba? Medyo pabati po kay Idol Rachel Ann Dakis. Salamat po mga idol. Mark Marzan, good eve guys. Para sa akin yung Cavs dahil mas maging motivated sila sa natalunin ang unpredictable and unstoppable na Golden State. Allen Bradley, Cavs lang makakatalo kasi kumpleto na sila ngayon, lalo na kapag nakapaglaro na si Kyrie Irving. Kimatagku Malyari, para po sa akin Dallas Mavericks. Jomel Bahon, siguro Atlanta Hawks o kaya Spurs, siguro lang. Galing kay Isaiah James, Raptors, OKC. Sana, kaso next year pa ang laban nila. Alright. Si Jam. Sana tayo. Jam, Cadano, Cleveland Cavaliers. Yan, go King James. Ayan, go King James. Last na lang, galing kay Jericho Manuel, wala. Di sila papayagan ng Splash Bros. Ayan, nadal sa mesenyas na si Jel. Mga kaibigan, bye-bye time na naman po. Medyo naubusan naman tayo ng oras. Pero may bukas pa naman tayo. May bukas pa. Oo. Pero wala pong bukas ang pagpapasalamat namin sa aming mga sponsors. Dahil maraming salamat po sa Sweet and Fit, mga kaibigan. Perfect po pang alternatibo sa sugar. Ang bawat sachet po niya ay katumbas na ng 3 teaspoons ng sugar. Yan, yung tamis po ng Sweet and Fit. Pwedeng gamitin sa cereals, cakes, pastries, tea, juice, and coffee. At syempre, kung masakit ang inyong mga katawan, ang dapat natin gamitin is BioPatch. BioPatch, Forest Sap Powder lamang po pinagkakatiwalaan namin dito mga kaibigan. Available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. Anong problema ni Direk Cathy? Nililito tayo ni Kea. Ikaw talaga, Keo. Anyway, mapasalamat natin, Meg. Siyempre, maraming salamat din sa View Blend, sa House of Silhouettes, Amazing Playground, California Bow, Miss Space of Dermaesthetics, Frank and Marshall Graphics, My Jewelry Box to the Force, Fred Couture. Happy viewing sa Asuncion, family ng Concepcion, Uno, Marikina City. Belated happy birthday kay Jacqueline Hernandez ng BAC 403 ng Pamantasan Lungsod ng Marikina. Communication students. Yan, doon sa kanila. Hello, Mozol family from Imo City.
AV Journalism students of Cavite State University Main Campus, VCC Baming boses UK. Pabati din po from College System. Hi po sa Alpha Omega Theatrical Production. Viva UST Roar! At Daanghari Elementary School. Hello, Batch 77. Anto. Back together again. First grand reunion party daw sa December 19, 2015, Sabado, alas 5 ng hapon sa Mary J. Restaurant sa Malabon. For info, tawagan po si Mr. Nelso Capili, 0922-721-9715 or si Mr. Vicay Francisco, 0932-445-1097. To De Los Santos family dyan po sa Nangkasa, Marikina City. To Miss Aiza, hello. Sa Pantua family dyan po sa Lian, sa Caloocan City. To my mama, I love you, Ginger. I love you. Kay Papa, I love you. Ate Rose Ann and to Miss Aiza. Thank you very much, mga kaibigan. Sports Radio Family, maraming salamat po sa inyo. Patuloy na pagsuporta. Pansamantala ko po si Haji Caminyo. Next, yes, hanggang bukas, ito po ang inyong paborito at pinagkakatiwalaan. PTV Sports!